Maligayang pagdating sa aking unang video sa Homemaker's No Dig Garden sa No Dig Day, ang pinakauna sa lahat. Pinaganap namin ito bawat taon. Salamat sa pagsali. At ito ay isang pagdiriwang ng lahat na magagandang bagay tungkol sa no-dig at maaari kang makaalam pa ng higit sa isang video na in-upload namin isang linggo na ang nakalipas. Meron itong mga bagay tulad ng paligsahan sa caption. Nag-post kami ng nakakatawang larawan sa website ko. Tingnan mo sa pahina, No Dig Day. Ipadala sa amin ang pinaka nakakatawang caption, maaari kang manalo ng librong premyo. May paligsahan para sa mga bata at libreng regalo sa araw na ito lang. Kaya na yun ay talagang katapusan na ng Oktubre dahil nagfi-film kami ng mas maaga para maging handa ang lahat. Wala na akong oras sa No Dig Day dahil gusto kong ipakita sa inyo ang lahat ng magagandang ani sa homemakers na tumutubo ngayon. Handa na kami sa taglamig, gaya ng mga Brussels sprouts. At nagplano na rin gamit ang no dig para sa susunod na taon. Magandang panahon ito para maglagay ng compost. Homemade compost ito na inilagay namin ngayong linggo matapos alisin ang ilang dahon ng sprouts para makita ang espasyo sa ilalim. Medyo maliit talaga ang mga sprouts, pati na rin ang mga halaman. Dahil naging sobrang tuyo nitong tag-init, kaya nahirapan sila. At medyo malapit din ang punong ito. Kapag may mga gulay kang malapit sa mga puno, maraming moisture ang nakukuha ng puno tuwing tag-init. Panggalawang tanim na lahat ito. At noong tag-init, diniligan naming mabuti ang mga halaman. Ngayon, hindi na kailangan. Salamat sa Diyos. Kakabuhos lang talaga ng maraming ulan ito nakaraang linggo, mga 3 pulgada o mga 70 milimetro, kaya napakaganda niyan. Kailangan talaga namin yon, kaya dito ako nagsubok ng walang crop rotation. Ito na ang ikawalong taon na sunod-sunod na nagtatanim ako ng leek sa parehong taniman. At katabi nito, may 8 taon din na sunod-sunod ng repolyo sa parehong taniman, parehong lupa. Sinusundan nila ang propanes bawat taon. Propanes, repolyo, at ganun taon-taon, patatas, leek. Ngayong taon, ang ani naming patatas ay umabot sa 58 kilo. Gusto kong ipakita sa iyo ang isang bagay na kapaki-pakinabang. Nabanggit ko ito sa huling video ko, ang September Tour. Ito ay pag-aasarol ng maliliit na damo na hirap akong makita dahil sa liit nila. O kaya hindi ko alam kung nakikita mo, sana makita mo rin. Binibigyang diin ko dito kung gaano kaliit ang mga damo, halos di mo makita. Sabi nga nila, bungkali na agad bago makita. Kaya gumagamit ako ng asarol para madaanan. Kaya kahit sa ganitong panahon ng taon, sa huling bahagi ng Oktubre, pwede mo pa rin itong gawin hanggang Nobyembre. Kung may tuyong hapon tulad ngayon, kahit umulan, tuyo na ulit kaya pwede mong galawin ang mga damo. May maganda tayong taniman sa likod nila. Itong calabrese, tinatawag namin calabrese, kahit na broccoli rin ang isa pang tawag dito. Itong inihasi ko noong Hunyo 2 at itinanim namin noong Hulyo 2, kasunod ng kohlrabi at fennel. Hindi ako nag-grow rotation dito. Sa no-dig, malaya kang magtanim. Healthy ang lupa, pwede kang magtanim. Kahit ano, kahit kailan. Timing lang talaga. Tingnan mo ang nagawa ng calabrese na to. Nagbigay ito ng malaking ulo, pinutol ko ang tuktok at naglabas ito ng side shoot na nagbigay muli ng malaking ulo. Medyo kakaiba yon sa totoo lang. Parang buhay na buhay pa ito. Pero nagkaroon tayo ng hindi pangkaraniwang mainit na panahon ngayong Oktubre. Nakatulong talaga ito sa huling tanim kaya nag-enjoy tayo sa magandang ani. Ito ang kasalukuyang bunton ng compost kung saan may iba-iba akong composting buys na ginagamit. Ito ang pangunahing buy. Nakakagawa kami ng hanggang 2 tonelada ng compost sa isa nito at inaabot kami ng mga 6 na linggo para mapuno ito. Kaya makikita mong halo ang berde at kayumanggi. Kasama sa kayumanggi pati ugat na may konting lupa o compost pa, pati papel at karton at naglalagay din kami ng mas maraming lupa at kahoy. Ang kahoy ang tumutulong magpanatili ng estruktura at hangin sa bunton dahil may bubong kami laban sa ulan. Nakakagawa kami ng magandang compost dahil sa wood chip na dinadala. Babalik na rin namin ito ng isang beses kaya umaabot sa 2 tonelada at posibleng hanggang 10 tonelada ng compost ngayong taon. Narito rin asparagus na ngayon ay 10 taon na. Makikita mong naninilaw na ang mga dulo. May senyales na matatapos na ito. Sa totoo lang, nahuli sila dahil sa init ng panahon at minsan lang nagkaroon ng bahagyang hamog na nagyelo. Puputulin natin ang mga iyan hanggang sa pinakailalim sa loob ng 2 linggo. Dito sa pangunahing harden, may magandang halimbawa ulit ng pagkalat ng compost kung saan natapos ang celery doon.
Pagkatapos, tanggalin ang pinakataas na bahagi ng ugat, hindi ang lahat ng ugat, lagyan lang ng compost sa ibabaw. Handa na ang lupa para sa pagtatanim sa susunod na taon. Sinusubukan ko dito ang ibang paraan. Wala pa akong ideya kung paano ito gagana, pero sa tingin ko may magandang posibilidad. Kaya dito kami nagtanim ng borlotti beans, katabi ng mustasa o Synapsis alba. Isang puting mustasa na medyo makapal ang tanim. 3 linggo pa lang wala nang ihasik ito at 10 araw na ang nakalipas ay nagtanim kami ng bawang. Nagtanim kami ng bawang, kaya yan ay bawang na inipon namin mula sa bahay. Sa totoo lang, may halo ng bawang dyan. May bawang mula sa The Garlic Farm na may dekalidad na bining bawang. Hindi man mura, maganda ang kalidad at pwede ka magtabi ng sariling binhi mula roon. Para magka-ideya kayo, may 5.5 kilo kaming borlotti beans na tuyong nakaimbak na sa bahay. Ang bawang, alam mo, hindi kailangan ng espasyo o liwanag na yon. Kaunting lupa lang para makapag-ugat at meron na siya nun. Tutubo ang mustasa tuwing taglamig. Tutulong ito sa lupa. At mamamatay ito sa lamig kung umabot sa -4 o 25 Fahrenheit ang lamig. O maaari rin nating bunutin ito. Medyo nanghihina ito sa dulo ng taglamig pero kung maayos, tingnan natin. Sa The Spring Tour sa Pebrero o Marso, makikita ang bawang na masigla. Nag-aalala lang ako sa kalawang. Marami kaming kalawang sa bawang tulad ng iba sa inyo. Iniisip ko baka makatulong ito. Tingnan mo ang mga gandang ito dito. Ito ay isang green luobo na labanos pang taglamig at ang nakakabilib sa kanila ay hindi pa sila matagal sa lupa. Itinanim sila noong ika-29 ng Hulyo at inilipat doon 4 na linggo pagkatapos noon mga ika-23 ng Agosto. Kaya hindi pa yon lampas sa 2 buwan ang nakalipas. Pero ang maganda sa kanila ay mas may pagkaprutas ang lasa nila kumpara sa kalaniwang labanos. Hindi lang sila maanghang at matapang, may masarap talaga silang lasa. Shout out kay Susan Walsh diyan na siya ang nagbigay sa akin ng binhi. Napakagandang repolyo sa tagsibol na medyo nag-aalala ko dahil sobrang laki nila. 6 na linggo pa lang silang itinanim. At makikita mo silang parang maliliit na punla. Sa video na ipinost namin matapos ko silang itanim, hawak ko pa ang tray ng binhi. Gusto ko na hindi sila masyadong lumaki bago magtaglamig para sa huling malaking paglaki nila sa huling taglamig o unang tagsibol na mahalaga. Kaya ayaw kong lumaki pa sila ng sobra. Dahil sa sobrang init ng taglagas ngayon, minsan hindi mo talaga alam ang panahon. Hindi layan sa plano, pero pwedeng maging ayos pa rin. May peste akong ipapakita sa inyo. Tingnan mo ang magagandang singkamas na ito. Tokyo Cross F. Isa hybrid na dinevelop ng mga Hapones matapos ang ikalawang digmaang pandigdig dahil sa kakulangan sa pagkain. At mabilis talaga silang tumubo, kaya itong mga ito ay naitanim na rin sa lupa. Marami ang inihasik, gaya ng nakikita ninyo, at inilipat tanim. May nakuha na akong isa, target natin 4. Maganda itsura nila, pero may problema sa peste. Iyan ay cabbage root fly, kaya ipinapakita ko ito sa inyo bilang babala. At makikita mo kung paano ito kinain, parang carrot root fly rin, di ba? Pumapasok sila sa ugat na gusto nating kainin. At ayan, nakuha ko na halos lahat, kaya pwede mo nang kainin lahat yan. At sa totoo lang, itong mga singkamas na ito, pwede mo silang kainin ng hilaw na ganito. Hindi ko alam kung napapansin mo kung gaano kakapal at katigas ang laman nito. Makapal din ang balat. Minsan tinatanggal ko, pero mayon hindi. Sana may parating ko sa'yo yung lasa nito. Sobrang tamis, iba sa karaniwang singkamas. Kaya ko sila tinatanim kasi hindi ko talaga gusto ang ordinaryong singkamas. Mas gusto ko yung sweet, pero itong Tokyo Cross, mabilis tumubo at matamis, kaya sulit subukan. Iba ang compost dito, kakaiba ang paraan ng pagkukompos ko. Makikita mo ito sa isang video na in-upload namin mga 6 na linggo na ang nakalipas. Napakasimpleng paraan. Marami-rami kaming nilagay ng mga bagay kamakailan at nakatulong iyon para tumaas ang temperatura. Pero hindi naman ganoon kainit, sa totoo lang. Hindi sapat ang init na iyon para mamatay ang buto ng damo. Ayun naman ako, hindi naman kami maraming damo ron kaya masaya ako. Dumagawa kami ng compost dito na inaabot ng 4 hanggang 6 na buwan bago matapos. Muli. Makikita mo ang halo ng berde at kayumanggi. Maraming dahon ng puno, sa totoo lang, dahil
May mga puno sa paligid ng homemaker at kapag nanggagapa si Adam, nalilikom na lang ang mga dahon sa lawnmower. Talagang kapaki-pakinabang ito, maganda ang pagkakahalo ng mga bunton na may karton para mapanatili ang init at moisture. Iyan ang resulta. Ikinakalat namin na yung linggo ang 1 toneladang compost mula sa parehong bunton sa magkabilang gilid. At iyan ang natira na ilalabas na rin agad. Magkakaroon ng espasyo dahil ililipat namin ang bunton doon na natapos 6 na linggo na ang nakalipas. Karaniwan, nililipat namin ito 4 hanggang 6 na linggo matapos. Ililipat ang bunton doon, tapos 6 na linggo pa, ililipat din ang isa pa. Magkakaroon na tayo ng 2 bay sa isa. Maraming magandang compost na pwedeng ikalat, kadalasan sa huling taglamig o unang tagsibol. Balak kong ilagay ang compost bago magpasko. Pero hindi naman ito nakatakda o nakaukit sa bato. Alam mo, pwede kang magkalat ng compost kahit anong panahon ng taon kung kailangan ng lupa mo. Pero angkop ito sa natural na siklo. Okay lang kung banggitin itong mga repolyong Chino. Tinan mo naman ang ganda nila. Yung mga panlabas na dahon ay madalas kinakain. Ilang araw na ang lumipas, kaya tinanggal namin karamihan doon. Dito, makikita mong halos kain na ang panlabas na dahon at puso. Sana walang laman sa loob niyan. Oo, maganda at siksik ang mga puso, dikit-dikit sila. Hindi madaling palaguin ang gulay na ito. Kapag nagtagumpay ka sa Chinese repolyo, magaling ka. Itinanim ito noong Agosto 4. Sa ating klima, ang unang linggo ng Agosto ay mainam sa pagtatanim. Dito sa tindahan, meron tayong magagandang kamatis na ito. Galing sa mga tanim na inalis natin 2 linggo na ang nakalipas, bago tayo nagtanim ng mga salad at sa polytunnel. Mahigit 2 linggo na ang nakalipas, mga 2 at kalahating linggo na, kaya nandito na sila. Hindi naman masyadong mainit. At makikita mo sa ilalim, may mga hindi pa masyadong hinog na may magandang chance sa pangmahog. Yung madilim, kung magtataka ka, hinog na talaga yan. Ang tawag dyan ay Sgt. Peppers at masarap din yan. Mayroon itong magandang indigo sa ibabaw at pulang-pula ang laman. Pati mga sibuyas ay maayos na nakaimbak dito, kaya inani sila noong Hulyo. Ngayon, tinaniman na ng arugula at mustasa ang dating taniman para sa taglagas. May bawang din dito at iba pa. At sa likod ko ay dayami na inipon namin mula sa parang noong Hunyo. Yon ay para ilagay sa compost loop sa tabi ng taniman ng gisantes. Makikita mo rito ang mas maraming ikinalot na compost at may nakatanim ditong bawang. Nakakatuwang makita ang nangyayari dito. Parang dalawang hanay ito ng bawang mula sa lokal na tindahan. Para lang makita. Wala akong alam kung anong uri iyon. Kaya ito ay bawang na binili sa tindahan. At wow, ang bilis niya kumpara sa bawang na galing talaga sa bahay ko. At ang mga bumbilya ay nasa gawing itaas. Tingnan natin kung paano ito makakaligtas sa taglamig. Maaring talagang maganda ang kalalabasan nito. Sa huli, naging maganda ang saliriak ngayong taon kahit mahirap ang tag-init at kulang sa dilig. Nag-alala ako noong unang Agosto, pero nang magsimula kaming magdilig sa kalagitnaan ng Agosto, maraming dilaw na dahon at maliliit na bumbilya, pero patuloy silang lumalaki. Makikita mong nakatulong iyon dahil berde pa rin ang mga dahon. Kamangamanghang gulay ito kung panayat ang taglagas. Pwede itong bumigat na husto sa ganitong panahon ng taon kung mananatiling malusog ang iyong mga dahon. May sakit na nakukuha sa ilang celeriac. Pasensya na tinatawag na septoria, pero buti na lang wala dito. Tingnan mo ang paglaki nila dahil namamangga ako sa kanila. Ito ay purple sprouting broccoli na itinanim pagkatapos ng beetroot. Hindi pa sila 3 at kalahating buwan sa lupa. Inilipat sila noong kalagitnaan ng Hulyo. Katatanggal lang namin ng mga dahon sa ibaba, gaya ng nakikita mo. Nilagyan din ng compost at may konting mushroom compost sa ibabaw. Minsan bumibili rin ako ng kaunting compost para gamitin. Hindi ako makagawa ng sapat para sa lahat ng kailangan ko dito. Ang Savoy Repolyo tinanim natin sa gitna ng sibuyas. Dapat minsan anihin tuwing taglamig. Gusto ko sila dahil matibay sa lamig. Maaring kailanganin nating lagyan ng lambat ang mga ito laban sa mga kalapati, pero kaya nilang tiisin ang lahat ng panahon at makakapagbigay sila ng masarap na pagkain kahit sa sobrang lamig, mas malamig pa kaysa dito. Mas mustasa ito kaysa bawang.
Itinanim ang mustasang ito mga 10 araw pagkatapos nung nakita natin sa ibaba. Kaya hindi rin kabilis ang paglaki pero ayos lang. Lumagpas na tayo sa panahon kung kailan pwedeng mantanim ng mustasa ng ganito. Hindi na ako magtatanim ng cover crops. May isa na lang maliit na bagay na pwede mong gawin na makikita natin sa dulo ng video. Dito may patatas tayo at ngayon nasa shed na silang lahat. Isang brick lean-to sa tabi ng bahay ko na nasa mga sako. Matagal silang naimbak noong Hulyo 20. Tapos agad namin tinanim ang mga leek kahit mainit. Kaya nagdilig kami ng mana-mano. Nagtanim din kami ng gulay at kaunting kale para sa salad. Kaya linggo-linggo kaming pumipitas para dito. Nilalagay namin iyon sa salad bag na binibenta. Ang mga leek ay itinanim ng maramihan at nakapitas na kami ng marami. Magandang paraan ito ng pagtatanim ng leek. Hindi ka magkakaroon ng malalaking piraso pero marami kang makukuhang katamtaman ang laki. At itong bahagi na ito kung saan makikita mong kamakailan lang itinanim ang mga spring onion. Inihasik noong unang bahagi ng Setyembre, itinanim ng maramihan at inilipat dito siguro unang linggo ng Oktubre, mga 4 hanggang 5 linggo na ang nakalipas. Dito tumubo ang rye grain ko. Mula sa bahaging ito na may spring onion, 6 na malalaking tinapay ng rye bread ang nagawa ko. Para malaman patungkol doon, gumawa kami ng video kung saan makikita mo kung paano ko giniik ang butil at taghurno ng tinapay. Gagawa ako ng mas detalyadong video tungkol sa paggawa ng tinapay at pagsisimula ng sourdough starter. Sa itaas, may magandang haras na inihasik noong huling Hulyo at inilipat makalipas ang 1 buwan. Magandang panahon para sa paup na haras. Itong lugar na ito ay puro damo at tustulan 8 buwan na ang nakalipas. At pagkatapos ay nagkalat kami ng 7 sentimetro, 3 pulgadang compost, nilagyan ng itim na polythene sa ibabaw at naglipat tanim. Pagkalipas ng 3 buwan, nang sapat na ang init, nagtanim kami ng butternut, squash, crown prince squash at patatas. Ngayon muli, narito na naman ang mustasa at dito naman ay may rye tayo. Ito ang lumalawak kong taniman ng rye. Nagiging mansasaka na ako ng mga butil. Hindi. Parang ang dami ko nang ginawa dito kasi sa hindi ko alam na dahilan, o siguro alam ko na rin, mukhang mahilig talaga ang wireworms sa rye. Yan ang talagang napansin namin. Walang wireworms sa mustasa, pero dito sobrang dami, daan-daan. At ngayong hapon niya, sina Adam at Tarin ay imiaangat ang rye. Talagang imiaangat nila. Hinuhugot lahat ng wireworms at tinatanggal. Malamang binubuhusan ng mainit na tubig. Ayokong mangayon at nagtatanim ulit ng rye. Tingnan natin ang mangyayari. Bago lang ako sa pagtatanim ng butil. Naglagay kami ng patatas bilang bitag sa wireworm na maaari mong alugin o hukayin. Kailangan ko silang alisin. Pero tingnan natin ang mangyayari. Baka galing sila sa mga pastulan sa paligid. Kaya mahirap malaman para sa akin. Sa gulay, parang sigurado ako sa ginagawa ko. Kawili-wili pa rin subukan ang mga bagong bagay. Kaya oo mga repolyo, dito kami nagka-aberya dahil hindi maganda ang mga patatas dito. Kakaunti lang ang naani namin dahil maraming wood chip na di gumana. Tinanggal namin ang wood chip at naglagay ng 2 pulgadang green waste compost. Yung magandang itim na bagay. Saka itinanim ang mga repolyo dito. Ayos naman sila kahit huli na naming naitanim. Iyan ay FI sa hybrid na Savoy na mas mabilis pagbuo ng ulo kaysa sa mga nakita natin kanina. Ito ang Filderkraut, ang sikat na German sauerkraut na repolyo. Malambot pa rin na yun. Itinanim ito ng huli, mga 3 linggo matapos ang nakita natin kanina na malalaki at malalakas. Ayos lang yun dahil panig sa atin ang panahon. Magkakaroon tayo ng magandang repolyo na anihan na maaari mong ring itago. Matagal silang naitatago sa kamalig. At kailangan kong banggitin ang asparagus dito. Tulad ng mga kumpol na ito, pinalaki sila mula sa buto. Kaya iyon ay buto, isang uri na tinatawag na Arian. F-isa na itinanim ko sa greenhouse sa mga module noong huling bahagi ng Pebrero na may init. Inilipat dito matapos ilipat sa mas malaking paso at inilipat doon nung unang bahagi ng Hunyo. Itinanim ang asparagus nung nakaraang taon, kaya mas malaki ito. At maaari na tayong mamitas ng asparagus dito sa loob ng 2 o 3 taon.
At gusto kong gamitin ang espasyo sa paligid nito kung maaari, lalo na sa ganitong panahon ng taon. Kaya habang bata pa ang asparagus, nagtanim kami ng 2 hanay ng bulb fennel sa magkabilang gilid. Nakikita ko na may ilang damo dito, mas marami kaysa sa nakasanayan ko. Kailangan nating bigyan ng pansin yan. Pero makikita mo naman na sa pangkalahatan, halos walang damo dito at hindi kami masyadong nag-aalis ng damo. Mas masaya ang pagkahalaman gamit ang Nordic na paraan. Tingnan mo ang mga magagandang sikori na ito. Ito ay radicchio. Ito ang uri na paborito ko. Tinatawag itong 506 titi. At talagang maasahan sa pagbuo ng malaking puso. Hindi sila malalaki pero karamihan matitigas. Malaking bagay ito para sa animo. Aanihin pa rin namin sila hanggang Pasko. Matibay talaga ang mga halamang ito. Tuloy-tuloy lang tumutubo ang chard. Kahanga-hanga. Nandiyan na yan simula pa nung Hunyo. Nagtanim kami noon o kahit nung Mayo pa nga, nagtanim kami nung huling bahagi ng Abril. At itong spinach ay isa sa mga paborito kong halaman para sa taglagas, taglamig at tagsibol. Mula sa isang pagtatanim, mga ikalawang linggo ng Agosto. At itinanim ang mga ito sa lupa noong Setyembre. Para may ideya kayo, inani namin ang bahaging ito noong nakaraang linggo hanggang sa ganyang laki. Yan ang inami ngayon. At iyon ay nagbigay ng humigit kumulang 4.5 kilo, halos 10 libra ng mga dahon ng spinach. At patuloy lang itong tutubo at babalik. Kapag malamig ang panahon, titigil o babagal ito sa taglamig, pero mananatiling matamis. At pagkatapos, kung magiging maayos ang lahat, mabubuhay ito sa taglamig at babalik ulit sa susunod na tagsibol, kaya mula sa isang pagtatanim lang. Iyan ang sariling aning buto ng spinach. Baguhan pa lang ako sa pag-iipon ng buto ng spinach. Naging napakaitim nila. Sa di ko alam na dahilan, para sa akin, ito talaga ang kulay ng original na spinach. Karamihan ng mga nakuha kong sariling buto ay ganito rin kaitim. Sa tingin ko, baka mas dominante yung gene, kaya mas madilim ang kulay ng native spinach. Marami talagang dapat matutunan sa gulay. Nakakabighani sila. May iba pa tayong sariling inipong binhi, yung paborito kong granola red na lettuce para sa taglamig. Kaya nandito tayo ilang buwan na ang nakalipas noong Agosto at napakaganda noon ng mga kamatis at iba pang tanim. At nawala na lahat iyon. Mga 2 linggo, 2.5 linggo na nang sumibol ang mga ito. Kaya ang nandito ngayon ay litsugas, mustasa, mustasa ulit, endive at salad rocket. At may nangyayari ring kakaiba dito sa itaas na. Sa gitna, dahil sa nangyari, marami akong inalis na piraso ng kahoy. Pero kung titingnan mo dito, ito ay homemade na compost. At ito ay isang batch na maraming kahoy na sa labas ay sa tingin ko ay hindi naman masyadong mahalaga. Pero dito sa loob, nagkaroon tayo ng pinsala. Hindi ko alam kung ilan sa inyo ang nakakakilala niyan, pero para sa akin, iyan ay woodlice. At iyan ay isang klasikong woodlice. Woodlice, tiki winkle, pillbug, kahit anong tawag mo sa kanila, slaters. Umikot lang sila sa gilid ng dahon. Yung spinach mabubuhay pa kahit medyo nasira. Pero yung nasa likod, hindi nakaligtas. Nagtanim kami ulit pero nandito pa rin sila. Kaya natin bawasan pa yung kahoy sa ibabaw. Isa lang itong paalala na huwag masyadong maraming kahoy, lalo na sa isang polytunnel at lalo na tuwing taglamig. Hindi naman ito gaano mahalaga sa paligid ng mga tanim na kamatis. Alang mo sa pangkalahatan, okay lang na may kaunting kahoy sa ibabaw, pero masasabi kong huwag masyadong marami. Dito, na itanim ang mga ito na mas maaga kaysa sa iba pang mga halaman. Chard na palalakihin natin para sa malalaking dahon, pati salad at kulantro. Medyo matibay ang kulantro sa klima natin. Dapat mabuhay yan sa taglamig maliban na lang kung magkaroon tayo ng matinding panahon. At isa pang bagay dito na ngayon lang nangyari ngayong araw ay ang plastic. Biglang maging malinis kasi, lumabas kami kaninang umaga. Kakaiba ang ulan, matagal na ring tuyo ang panahon, pero umuulan ngayon. Kaya inilabas namin ang dobleng plastic sheet. At kung may tig-isa kayong tao sa magkabilang panig, pwede ninyong hilahin laban sa isa't isa at natatanggal noon ang karamihan sa ibabaw. Pagkatapos, kinuha ni na Adam at Taryn ang hose at brush para linisin ang loob at labas. Ang laki ng pagbabago, parang mas maliwanag na dito. Ang daming lumot at kung ano-anong dumi na kung paano ay nakakapit pa rin sa labas ng sobrang kinis at makintab na plastic na ito. Handa na kami ngayon para sa taglamig. Walang pampainit dito sa mga tunnel na ito, lahat ay. At natural lang ang temperatura. Ang mga halamang iyon ay matibay sa lamig. Karamihan ng nakita mo ay matibay sa lamig dahil panahon na nagyayelo. At
Dalawang exception lang dito ay Oxalis tuberosa na kapag lumamig na, hindi pa ngayon, mamamatay ang mga dahon dahil sa hamog na nagyayelo. Pero kailangan ito ng haba ng araw na mas mababa sa 10 oras mula pagsikat hanggang paglubog ng araw para makaani ka mula rito. Kaya kung may otsa ka, huwag mo munang subukang anihin ang mga ito. Sa latitude naming 51 hilaga, mga kalagitnaan ng Nobyembre ang tamang panahon o kahit katapusan pa ng Nobyembre. Bunutin mo sila para makakuha ng maraming magagandang tube. At napansin ko lang ito. May natira pang kalabasa dito. Ito ay kalabasang curry. Isa pa yan, kung may natira ka pang kalabasa, hindi ito tatagal dahil medyo berde pa ang tangkay. Masarap kainin ngayon pero hindi ko irekomendan itabi ng matagal. At hindi ito kasing tamis ng ganito na makikita mo ang pagkakaiba ng kulay at mas tuyo ang tangkay. Kung anihin mo yan na yon at ilalagay sa mainit na lugar, pwede itong matuyo, tumigas ang balat at tatagal hanggang taglamig. Marami kaming kalabasa na karamihan sa mga yon ay inani namin 1 buwan na ang nakalipas. Dito, maaari nating ipagdiwang ang mga bulaklak. Nakakamangha kung paano sila namulaklak. Ilan dyan ay echinacea na itinanim noong Abril at inilipat nitong Mayo. Itong magagandang helichrysum o straw flowers, pwede mo. Malalaman mo kung tuyo na sila at pwede nang anihin. Kaya ang ginagawa ko ay ginagamit ko lang ang aking kuko. At ayun, naanin na sila at tinatapos ko silang patuyuin sa bahay. Halimbawa sa isang maaraw na bintana. At meron ka ng magagandang tuyong bulaklak na may kulay hanggat gusto mo talaga. Dahilias, tuloy-tuloy lang sila. Maraming marigolds ang di na dapat nandito sa panahong ito. Pero masaya pa rin na ma-enjoy kahit kaunti. Ito ay self-sown na facilia na pwedeng gawing berdeng pataba. Sana nagtanim ako ng mas marami, pero madali naman itong magpakalat ng buto gaya ng nakikita mo. Tingnan mo kung paano ito kumalat sa ilalim ng mirasol. Ito ay mirasol na maliliit ang bulaklak. Maganda pero nagsisimula ng malanta. At gusto kong banggitin itong chervil na inihasik nung huling bahagi ng Agosto o kalagitnaan ng Agosto at inilipat tanim nung kalagitnaan ng Setyembre. Hindi pa ito ganong katagal na katanim at mas maganda ang tubo nito tuwing taglagas kaysa tagsibol dahil sa tagsibol parang naghahanda na itong mamulaklak. Ang chervil ay halamang pampalasa na tinatanim tuwing huling tag-init at inaani sa taglagas at taglamig. Matibay ito sa lamig dahil sa aming klima, namimitas kami ng chervil kahit sa taglamig. Laging namamangha ako. Mababa lang itong tumubo, kaya nakakatulong talaga sa kahit anong halamang tumutubo sa taglamig. Ihambing mo, ang zinnias ay napakataas, kaya kinailangan namin talian para suportahan dahil tag-init na halaman ito. Gustong gusto ko pa rin makita ang mga ito dahil bonus na mayroon pa rin sila kahit taglagas na. May 1 o 2 maliit na mirasol dito. Ibig kong sabihin, hindi ba't kamangha-mangha yun? Namumulaklak sila buong tag-init kaya tuloy ko lang tinatanggal ang tuyong bulaklak. Ngayon, nasa bandang ibaba na ang mga bulaklak at bumababa na ang bulaklak sa tangkay. At ang mga dahlia, muli, tuloy-tuloy lang, kaya pinalaki sila mula sa buto. Itinanim ko sila nung Abril nung nakaraang taon, inilipat nung Mayo at nabuhay ang bumbilya sa taglamig. Pwede nating tapusin ang paglilibot sa greenhouse sa 2 o 3 bagay na interesante, kabilang na ang 1 o 2 bagay na hindi dapat mangyari. Ito ay rye. Ganito ko pinalalaki ang aking rye. Talagang sinisimulan ko ito sa mga module tray na ito. Kita mo ang mga ugat sa ilalim. Malalakas ang buto mula sa ani ngayon, kaya maganda ang root ball dito. Pwede na itong itanim na yon o sa loob ng 1 linggo, pero itatanim na natin agad. Mapapansin mo rin ang pagkakaiba sa laki ng mga module tray. Ito ang dinisenyo ko, ang 6 na po, at ito naman ang 4 na po, kung saan halos triple ang compost na kailangan para mapuno ang tray dahil sa dami ng laman sa ilalim. Mas maganda ang paglaki ng ugat ng halaman. Sa tray na paunti ang hugis ng cell, kumpara sa pababa ang lapad nito. Kinagamit ang mga ito sa broad beans dahil malalaki ang buto nito. Pwede mong palakihin ang broad beans sa mas maliliit na tray na may 6 na pang cell, pero mas maganda at malaki ang tubo ng halaman dito. Napansin lang namin na may kumain sa mga tuktok ng mga rye na ito. Palagay ko, daga ang may gawa nito. Mas malinis ang putol nito kaysa sa kuhol o suso. Maglalagay ako ng bitag dito para mapigilan ang mga daga. Minsan, kailangan talagang umaksyon agad.
Ito ay pamatagalang kail. Madali lang itong paraan ng pagpaparami. Kumuha ka lang ng tangkay ng halaman. Nilalagay ko ito sa compost, simpleng compost lang, pating compost. At ito ay naguugat at tumutubo. Ganon din ang kwento sa kamatis. Naglagay ako ng sanga ng kamatis mga 3 linggo na ang nakalipas. Sa una parang patay sila pero biglang lilitaw. Ang gaganda pa ng ugat nila. So kamatis, bago mo tiglamig, paano mo mapapanatiling buhay? Well, ang dahilan kung bakit ko ito ginagawa ay pwede mo itong gawin sa F1 hybrids na kapag itinabi mo ang buto, hindi sila tutubong katulad ng pinanggalingang halaman. Ang mga side shoot ng kamatis ay tutubong katulad ng pinanggalingang halaman at clone ito ng halaman. Kailangan ko lang pag-isipan paano mapanatiling buhay ito buong taglamig. Malamig dito, kaya dapat ilagay sa konserbatoryo. Pero kapag tumagal sila sa konserbatoryo, nabintana lang ang ilaw, masyado silang tatangkad. Pagkatapos, magkakaroon ka ng napakatibay na halaman. At ang pwede mong gawin sa Pebrero, kung mataas na ang halaman mo, puputulin ko ang tuktok, kaya kurotin mo dyan, putulin mo dyan, at ilagay mo yon sa isa pang maliit na paso na may compost. Magkakaroon ka ng bagong halaman. May mga simpleng bagay na masayang gawin sa pagpaparami ng halaman. At pati na rin ang sili, babanggitin ko lang sila ng mabilis. Magandang punto iyan para magtapos. Isang masaganang ani ngayong huling bahagi ng taginit. Iyan ay isang uri na tinatawag na pashi. Kaya para sa New Dig Day, magpadala kayo ng mga litrato sa amin. Gusto namin makita kung ano ang mga ginagawa ninyo at pati na rin ang inyong hardin sa pangkalahatan. Sa totoo lang, pero selebrasyon din ito. Ang selebrasyon ay tungkol sa magandang pamamaraang ito na nagbibigay sa inyo ng lahat ng magagandang bagay na nakita ninyo at hindi nangangailangan ng masyadong maraming oras. Kaya mas marami kayong oras para mag-enjoy sa mga ito. Kung may masarap kayong pagkain, ipadala ang litrato at ilalagay namin sa website gallery. I-email si Nicola na may hawak ng camera ngayon. Ang email address ayadmin@charlesdowding.co.uk. Ilalagay namin lahat ng detalye sa video description. Paalam.